tayo po ay sumasagot dahil po yung logo namin, inaatake po nila yung aming logo. Eh naman po'y patuya lang. Although nasa Biblia po ang aming batayan. Kaya siguro mas maganda, sagutin po natin isa-isa yung kanila namang logo. Sige. Sis Nedy, palibasa nga tayo karamihan, handog Ako kahit na hindi ako tumingin doon sa logo nila, sa imagination ko lang, buo ko yung itsura ng logo nila. Ano ang tsura, kapatid na Larry? Opo, sa abot ng aking memorya, palibasa nga doon tayo halos pinanganak, meron doong tupa. May tupa? Na nakadagan sa Biblia. Meron inverted na triangle. Diba? Pagkatapos meron doon yung pangalan ng iglesia nila. Meron doon parang yung watawat. May tatlong kulay yung watawat na imbis na green, white, red. Green, white, and red. At meron pang kung ano-anong burloloy. At makikita natin, unahin natin yung munang, yung nakakulong doon sa kanilang baliktad na triangle, yung Biblia na may nakapatong na tupa. 'Di ba kung ating iisipin yung tupa, yun yung miyembro eh. Yun yung lumalarawan yung Brad Arnel sa miyembro, 'di ba? Sa inaakay. Pag-aralan lang natin muna. Tama ba ako, Brad Arnel? Pero sa kanila, kapatid na Nedy, yung tupang yun yung Kristo nila. Makikita natin na yung kanilang Biblia nakasara. Kasi sa atin nakabukas eh. Kaya ibig sabihin, dun lang makikita ng miyembro na ito'y natutupad sa inyo na ang Biblia nakasara. Wala, hindi nyo maintindihan, hindi nyo maunawa kung anong nakasulat sa Biblia, yung mga hiwaga hanggang ngayon ay hiwaga pa rin dahil nga nakasara. Ano pa ba't nakasara? Hindi rin kayo pinapayagang magbasa. Kaya itong Biblia nyo, wala itong silbi. Ay kasi sa silpa lang nakasara, tapos dinaganan pa ng inyong Kristo, na ang inyong Kristo na may tao. Ibig sabihin, yung taong Kristo, dinaganan yung Biblia na dapat mong pag-aralan na yun ay banal at yung salita ng Diyos. Kaya lalo namang wala kayong karunungan at wala kayong liwanag, wala kayong naunawang, naintindihang unawa. Kaya makikita natin mga kababayan, kung inyong pag-aaralan, dapat lang pong itanong ninyo sa inyong ministro, Ministro, bakit ganito ang ating logo. Tapos nakakulong pa sa isang baliktad. Kaya kapatid na Nedy, kung pagmamasdan natin, pagkukumparahin pa lang, logong-logo pa lang, talo na mga ito eh. Wala nang salitaan. Bakit? O sige, ito yung logo nyo, may Biblia. Ito yung logo namin, may Biblia rin. Ano ang pagkakaiba? Ang Biblia, ang logo namin, bukas na Biblia. Yung nasa kanila, saradong Biblia, may nakapatong pang tupa. At yung sa atin, bukas na Biblia, na pag binuksan ng Biblia sa logo natin, nakapangalan naman doon ang pangalan ng ating Ama. Amen. Diba? Amen and amen. Samantalat ito, sa labas naman ng logo nila, tingnan mo sa kanilang seal. Sila doon sa unahan, malayang nakakalipad yung Kristo nila yung nakakulong, yung Biblia nila yung nakasara, pero yung kanilang na sumisimbolo ng kanilang sugo, malaya yung nakakalipad. Kaya naman yung sugo nila, aba malaya. Malayang nakapaloko, di ba? Nakakulong ang tupa, ang Biblia, pero doon sa labas ng inverted triangle, andun naman sa ibabaw yung Sis Lydia, nakikita mo, andun yung sumisimbolo ng kanilang sugo. Kaya yung sugo nila malaya, mas mataas. Biro mo nakalaya ito. Aba kaya ito makakalipad ito kahit saan. Kaya ibon siya. At saka yes. Pagkatapos meron dalawang timbangan. Oo nga. Na ang sinisimbolo ng timbangan, justice. Justice nga ba kayo? Oo, yan. Nice. Teka muna, kanina pa kayo nagpapaliwanagan sa logo na yan eh. Iyan kasi, kahit sa taon, ginagawa nila yun, tinatatak nila eh. Ha? Dito. Meron sila. Meron sila, pati sa taong tatak ng logo na. Ibig sabihin, kapatid na kasi ito matagal din to sa marami kang nakahalubilong may mga tato kapatid na hanggang sana. Ibig sabihin nakakita ka may tato logo. Meron dito. Hindi naman tatlong color pa. Yun nga ang sinasabi natin, kapatid na Mar eh. Kapatid na Mar, ang nasa Biblia bawal kudlitan yung laman. Pero sa kanila exception na yon or pwede na yon kung ang itatatak mo or itatato mo, yung kanilang logo. Yung pinsan ko nga, babatiin ko nga pala yung pinsan kong diakono dyan sa may Plaridel. Aba, may tattoo rito. Okay lang, pero diakono yun. Anong tattoo niya? Dolphin naman. Hindi naman yung pero may nakita ko, kapilya o kaya logo. Sa Biblia, kapatid na Lydia, nakasulat po sa Biblia yun eh. Bawal pong tatuan eh. Kahit ano ba itatato mo, bawal yan eh.
Basahin po natin sa Levitico 19:28. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Yan nga po kapatid na Arnel, ang larawan ng isa sa mga logo. Kasi kung napansin nyo kapatid na Nedi, di ba meron silang triangle doon? Kaya lang, in-invert nila yung triangle. Correct. Anong ibig sabihin? Binabaliktad nila yung aral. Correct. Kapatid na Arnel, di po ba yun nasa Biblia, huwag mong kukudlitan? Bawal yun eh. Pag sinabing huwag, bawal na ituro sa atin yun ni kapatid na Eli at ni kapatid na Daniel. Pero sila anong ginawa nila? Nagpatato sila, kinokontra nila yung Biblia, binabaliktad nila. Ano pang halimbawa ng baliktad nilang aral? Hindi ba nga yung Kristo na Diyos, ginawa nilang tao? Kaya nga kapatid na aral, ano po nga sa kanila, talagang yung aral, binabaliktad nila at yun ay nakikita natin doon sa kanilang inverted triangle. At iyan, napakarami niyang kapatid na Jarel na mga aral na ibinaliktad nila. Sa ating pagbabalik, ipakita pa po natin ang sinisimboliko ng kanilang logong mali-mali. Atin kapatid na Nedi, ano pa po ba yung napansin niyo doon sa kanilang logo? Ito kasi yung kay Sis Lydian sinabi na timbangan. Kasi sa isang bansa, meron kasi tayong sinasabing justice system. Sa ating kasi, yung babae, sa ating hustisya, babaeng may takip, may timbangan. Dito kasi naman sa pinanggalingan na nating relihiyon, basta lang ito, timbangan. Sa unahan nun, yun yung kanilang sugo, sumisimbolo. Makikita natin na ang Diyos, na ang Panginoon Diyos, hustisya. At sa pagsasama-sama natin, si kapatid na Eli, laging sinasabi, ang kaaway ay mahalin, pag nagutom ay pakanin, pag nauhaw ay painumin. Pero dito sa kanilang logo, dito sa kanilang, mayroon sila rito timbangan, hindi ito sa inyo. Dahil nga baliktad ang logo nyo, kaya kayo... Di ba, yung patitibayin ko naman yung kabaliktaran na. Kasi yung kanila, gano'n na, baliktad, diba? O kung papatunayan natin sa kanila, kung di talaga baliktad, mantagin mo. Yung banal na punan, umaga, ginawang umaga. Yung mapunan, di ba? Oo. Yung umaga, ginawang punan. Di baliktad nga. Yung mapunan, ginawang umaga. Di baliktad. Kaya baliktad, kaya yan, yung lahat ng mga sinasabi ng mga yan, puro kabaliktaran. At isang baliktad nga yung kagaya ng pinag-usapan po natin nung nakaraan, kung natatandaan po natin, at ating babaliktanawan, ang iglesia, hindi ito matatalikod. Sa kanila, ang aral nila, ang iglesia, natalikod. Kaya nga kabaliktaran yung kaya nga kapatid na Arnel, yung aral po nila talagang kabaliktaran ng nasa Biblia. Kaya kahit sa ang angulo mo tignan, pati sa history, pati sa aral nila, kunyari, gumagamit pa sila ng Biblia, hindi naman yun nasa Biblia, kapatid na ano. Kaya itong mga tupad na tupad sa kanila yung sinisimbolo ng kanilang logo. Kasi sa atin, tipo ba, parang hindi naman tayo self-serving kasi tayo naman po ay saksing buhay na makapagpapatunay sa tulong ng Diyos. Na yun sa atin, tama yung sinasabi yung Nedi na bukas yung Biblia. Anong ibig sabihin nun? Yung sugo natin, si kapatid na Eli, si kapatid na Daniel, may pagkaunawa sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Pero sila hanggang ngayon, katunayan, wala nga silang katigil-tigil sa pag-aaral ng Biblia. Pero nauunawaan ba nila? Hindi. Kapatid na natutupad sa kanila yun sa Marcos 4:11. Ang sabi po ng Biblia ay ganito. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nanga sa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa, baka sakaling sila'y magbalik loob at patawarin sila. Kaya sa kanila, kapatid na Arnel, bagamat sinasabi nila na sila yung totoo, binabasa nila yung Biblia, pero yung pagkaunawa sa tunay na salita ng Diyos, hindi nagaganap sa kanila, walang pangyayari.